Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Noong umpisa ng August 1831, ang lahat ng mga inutusan pumunta sa Missouri, sa Independence, Missouri, ay nakarating na. Sa una, karamihan sa kanila ayaw naman doon. Iniisip nila na pangit naman yung Independence, Missouri, maliit lang siya talaga. Hindi naman malaki talaga yung Kirtland, Ohio, or kahit yung Fayette, New York, yung Harmony, Pennsylvania, ganyan, maliit din yan. Pero hindi naman kasing liit ng Independence, Missouri. Ganon din, ang karamihan ng mga tao sa Independence, Missouri, hindi naman talaga yung mga klaseng tao na nagsisimba. Maraming tao na umiinom ng marami, mga ganyan. Yung mga tao na hindi naman nila iniisip na magiging miyembro ng simbahan. Meron naman mga miyembro ng simbahan doon pagdating nila dahil sa mission ni na Oliver Cowdery noon, pero maliit lang talaga na branch yung meron sila doon. Kunti lang talaga ang mga miyembro. Kaya marami sa kanila nagreklamo. Yung iba, inisip nila na baka si Joseph hindi propeta. Yung iba, hindi naman ganyan kagrabe, pero inisip nila lang na mahihirapan talaga sila, na baka hindi nila magawa ang Zion doon. Si Edward Partridge, yung bishop ng simbahan, isa siya doon na inisip niya na baka hindi nila kayang gawin. Baka hindi mangyayari ang paggawa ng Zion. Kaya may binigay ang Diyos, may binigay kay Joseph Smith ng Diyos na isang revelation na tungkol sa Zion na yan. Basahin natin sa section 58 verses 3 hanggang 4. Hindi ninyo mamamazdan ng inyong mga likas na mata sa kasalukuyan ang plano ng inyong Diyos hinggil sa mga bagay na iyong magaganap pagkaraan nito at ang kaluwalhatiang susunod matapos ang maraming kapighatian. Sapagkat pagkatapos ng maraming kapighatian, darating ang mga pagpapala. Sa makatwid, darating ang panahon na kayo ay puputungan ng labis na kaluwalhatian. Hindi pa oras, subalit nalalapit na. Kaya meron talaga na mangyayari na magkaroon ng Zion. At totoo na magkakaroon ng mga pagsubok, pero darating naman talaga ang mga biyaya. Yung Zion, sabi dito na magiging maganda, yung ibig sabihin na yung Jackson County, Missouri, yung doon malapit sa Independence, Missouri. Magiging maganda siya talaga. Medyo nangyari yan noon, na nandoon yung mga early saints, pero sa future pa, mangyayari talaga yan. Darating naman si Yesu Cristo, pupunta naman siya doon sa Armandoyaman, na doon din na lugar yan. At magiging maganda ito bago pa mangyari talaga ang second coming talaga. At mas lalo, pagdating ni Yesu Cristo para sa second coming niya. Kaya antayin lang natin yan. At yan din ay isang bahagi ng journal prompts natin. Kailan ako nakatanggap ng mga biyayang hindi ko inaasahan? Anong mga pagpapala ang natanggap ko pagkatapos makaranas ng mga pagsubok? Dahil lahat sa atin, sigurado, meron tayong mga naranasan ng mga biyaya na hindi naman natin inisip or inisip natin na hindi talaga mangyayari. Meron din mga biyaya na dumating sa buhay natin dahil lang sa mga pagsubok natin. Kung hindi natin naranasan ang mga pagsubok na yan, hindi naman darating ang biyaya na yan. Kaya sana isipin natin yan. Sige, so sa parehong revelation, yung nahahanap ito sa Doctrine and Covenants section 58, sinabihan ang mga leaders ng simbahan, ang karamihan ng mga leaders ng simbahan, na bumalik sa Ohio, sa Kirtland. Ang iba ay titira doon sa Independence. Halimbawa, ang lahat ng Colesville na saints na wala naman silang lupa doon sa Kirtland dahil sa ginawa ni Lyman Copley, kaya sila, titira naman sila talaga sa Independence, Missouri. Tapos ganoon din si Edward Partridge at si William W. Phelps, mga leaders yan na sinabihan sila na magstay sila doon. Meron din mga iba, pero yan yung pinakasinabi dito sa section na ito.
Si Edward Partridge, nang sinabihan siya noon na dapat pumunta siya sa Independence, Missouri, ang pamilya niya may sakit, yung measles. Um, yung karamihan ay gumaling na, pero may isa siyang anak na babae na malapit ng mamatay dahil sa measles na ito at hindi niya alam kung talagang gagaling ang anak niya, pero pumunta pa rin siya doon sa Missouri dahil sa kautusan ng Diyos. Pero akala niya sandali lang siya doon tapos babalik. Pero itong kautusan sa section na ito, sinabihan talaga si Edward Partridge na hindi na siya babalik doon, na magstay siya sa Independence, Missouri para mag-take care ng lahat doon. Siya din ang magiging or yung mag-presiding at conducting sa susunod nilang conference na magkakaroon na meron sila doon sa Independence, Missouri. Kaya nag-aalala siya tungkol sa pamilya niya, pero nagtiwala naman siya sa Diyos. Buti na lang ang anak niya na babae na buhay naman, at nakasama naman ang pamilya niya sa mga counselors niya dahil sinabihan din siya na ang mga counselors niya sa bishopric kailangan din lumipat doon sa Independence, Missouri. Kaya silang lahat pumunta naman doon sa Independence, Missouri. Si Edward Partridge hindi naman nakabalik para kunin ang pamilya niya. Hinayaan lang niya na yung counselors niya yung mag-take care sa kanila. Dahil sobrang busy talaga si Edward Partridge doon sa Independence, Missouri. Nung naghahanda ang mga counselors niya at yung pamilya niya na pumunta sa Missouri, sinabi din ng Diyos sa section na ito na hindi naman kailangan na mag-utos ang Diyos sa kanila kung paano nila gawin or kung kailan nila gagawin. Hindi niya sasabihin sa kanila kung paano maghanda, ganyan. Kaya sinabihan sila na pwede naman sila pumili para sa sarili nila kung anong gagawin nila. Siyempre, pwede naman magdasal sila para malaman mas lalo, pero hindi sila dapat mag-antay sa sagot bago pa sila gagawa. At mahalaga din ito para sa atin. Basahin natin ang iba nito na gamitin natin sa buhay din natin. So sa una, basahin natin ang Doctrine and Covenants section 58, verses 26 at saka 29. Sapagkat dingin, hindi wasto na ako ay nararapat mag-utos sa lahat ng bagay, sapagkat siya na pinipilit sa lahat ng bagay ay katulad ng isang tamad at hindi matalinong tagapaglingkod. Kaya nga, hindi siya tumatanggap ng gantimpala. Subalit, siya na hindi gumagawa ng anumang bagay hanggat hindi siya inuutusan, ay tumatanggap ng kautusan na may pusong nag-aalinlangan at tinatupad ito ng may katamaran, siya rin ay mapapahamak. Kaya ito, hindi naman ito maganda para sa atin kung tamad lang tayo, kung inaantay lang talaga natin ang pagsabi ng iba na gawin natin mga bagay. Hindi ito maganda. Dapat ginagawa natin ang mga iniisip natin na tama. At kung ganyan, bibigyan tayo ng gantimpala, mga biyaya. Basahin naman natin yan sa Doctrine and Covenants section 58, verses 27 hanggang 28. Katotohanan, sinasabi ko, ang mga tao ay kailangan maging sabik sa paggawa ng mabuting bagay at gumagawa ng maraming bagay sa kanilang sariling kalooban at nagsasakatuparan ng labis na katwiran, sapagkat ang kakayahan ay nasa kanila kung saan mga kinatuan sila ng kanilang sarili. At yamang ang mga tao ay gumagawa ng mabuti, hindi mawawala sa kanila ang kanilang gantimpala. Kaya dapat gawin natin ang mabuti kahit anong nangyayari sa buhay natin. Hindi natin kailangan mag-antay na sabihan tayo na gumawa ng mga bagay. Halimbawa, kung sa ministering, syempre, dapat mag-minister tayo sa mga inassign sa atin, pero hindi naman ibig sabihin na sila lang yung i-minister natin. Pwede naman mag-minister tayo kahit kanino. Pwede tayong tumulong sa kahit kanino, kahit hindi sa simbahan, kahit sino, kahit kanino talaga. Hindi naman ito ibig sabihin na pwede nating hayaan lang ang mga kautusan ng Diyos na baliwala natin tapos gawin lang natin ang kagustuhan natin.
Hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Sinasabi niya dito na dapat gawin natin ang mabuti, pero sundin din ang mga kautusan. Pero mga panahon na wala naman utos sa atin tungkol sa isang bagay talaga, piliin natin ang iniisip natin na tama. Siyempre, tutulungan naman tayo ng Espiritu basta nagiging karapat-dapat tayo. Pero basta subukan natin gawin ang tama palagi, ang mabuti palagi. Isipin natin na noon na binago nila ang pagsisimba na imbes na 3 oras, ginawang 2 oras. Ganun din yung ministering. Hindi naman kailangan magbisita sa pamilya bawat buwan, pero pwedeng mag-minister sa iba't ibang paraan. Hindi naman nila ginawa ito para maging tamad tayo or para maging mas madali lang talaga yung buhay dahil mas konti yung ginagawa natin. Ginawa nila itong mga pagbabago dahil gusto ng Diyos na gamitin natin ang kalayaan nating pumili para gumawa ng mabuti para sa mga anak niya. Kaya sana yun ang gawin natin. May invitation ako para sa ating lahat. Ilista ang ilan sa mga bagay na sabik kang gawin. Mabubuting bagay ba ang lahat ng iyon? Pagnilayan kung ano ang magagawa mo para isakatuparan ang maraming kabutihan at isiping magtakda ng mga mithiin na gawin ito. Kaya gawin natin ang tama palagi. Kahit anong nangyayari sa buhay natin, gawin natin ang tama at huwag nating antayin na bigyan tayo ng tungkulin sa simbahan o bigyan tayo ng assignment kahit sa trabaho, ganyan. Gawin natin ang tama. Alam naman natin ang tama sa karamihan. Kung hindi natin alam, magtanong tayo sa Diyos. Tapos gawin natin. Sige, so kagaya ng sinabi ko kanina, si Edward Partridge, nagreklamo naman siya tungkol sa Independence, Missouri, at sinabihan naman siya na kailangan magsisi siya. Ganun din, si William W. Phelps, kailangan din magsisi, sabi ng Diyos sa Section 58. Lahat tayo, kailangan natin magsisi. Hindi naman tayo perpekto, may ginagawa naman tayo na hindi maganda, kaya kailangan magsisi. Kuminsan madalas ang pagsisisi natin kahit araw-araw. Dahil marami naman tayong kasalanan talaga. Pero yung pagsisisi ay hindi isang bagay na dapat na matakot tayo na gawin yan. Dapat gawin natin palagi dahil gusto natin magkaroon ng kagalakan sa buhay, gusto natin lumapit sa Diyos. Basahin natin ang sinabi ng Diyos tungkol sa pagsisisi dito sa section 58 verses 42 hanggang 43. Dingin, siya na nagsisisi ng kanyang mga kasalanan ay siya ring patatawarin at ako, ang Panginoon, ay hindi na naaalaala ang mga ito. Sa paraang ito ninyo malalaman kung ang isang tao ay nagsisisi ng kanyang mga kasalanan. Dingin, kanyang aaminin ang mga iyon at tatalikdan ang mga iyon. Kaya kung magsisi tayo, tatawarin talaga tayo ng Diyos. Hindi naman niya gusto na magsisi tayo tapos tapos tatawa lang siya or sasabihin niya na ay hindi pa rin ito sapat. Gusto niya talaga na magsisi tayo tapos patatawarin niya talaga tayo. Kaya magsisi tayo. Ang paraan para magsisin, sabi diyan, 2 hakbang lang. Kailangan aminin natin ang mga kasalanan natin. Karamihan ng mga kasalanan natin, kailangan lang aminin sa Diyos. Dahil hindi naman malaki yung mga kasalanan niya. Yan ang karamihan. Pero kung mga kasalanan natin ay tungkol sa isang bagay na nasaktan yung mga ibang tao, ganyan, dapat aminin din natin sa kanila. Kung sa asawa natin or sa mga kapitbahay natin or kung ano ganyan. Ganun din, kung laban sa batas ng bansa or ng lugar kung saan ka, sa bayan mo, ganyan, kailangan aminin mo sa mga authority na yan, sa police, kung saan yan. Pero, yung pinaka grabe na kasalanan, yung baka mawawala ang pagiging miyembro mo sa simbahan, yan kailangan sabihin sa bishop.
Um, Kailangan aminin doon para tulungan ka. Ang dahilan kung bakit kailangan ng mga ito ay hindi para para mahiya tayo. Um, ang 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 paggawa nito, yung pagsabi sa mga tao tungkol sa kasalanan natin ay para tulungan tayo at para tulungan din sila. Halimbawa, kung nagkasala ka sa asawa mo or sa kaibigan mo, sabihin mo para malaman nila na nagsisisi ka na sorry ka na. Yung mga bagay na baka mawawala yung membership mo sa simbahan, sabihin sa bishop para tulungan ka, para makapagsisi ka ng mabuti. Um, yung isa pa ay yung wag mo nang ulitin yung kasalanan. Ito, kuminsan iniisip na ito yung pinakamahirap at siguro talaga ito yung mahirap. Dahil siyempre hindi tayo perpekto, may kasalanan tayo, inuulit naman natin ang mga kasalanan natin palagi. Hindi naman tayo natututo kaagad na huwag gawin ulit. Kaya hindi naman ito ibig sabihin na hindi talaga natin gagawin magpakailanman. Sana maganda naman kung ganyan, kung hindi natin ulitin, pero kadalasan inuulit naman natin. Kaya ang ibig sabihin nito ay hindi naman kailangan maging perpekto na hindi natin gawin ulit, pero kailangan sikapin natin na bawat beses natin gawin, magsisi tayo ulit. At maging mas konti ang paggawa natin ng mga kasalanan nito. Basahin natin ang isang quote ni Elder Bradley R. Wilcox. Sabi niya, ang pagsisisi ay maaaring mangailangan ng mahabang panahon at paulit-ulit na pagsisikap. Kaya nga, ang pagtalikod sa kasalanan at maabot ang puntong wala ng hangganing pang gumawa ng masama, kundi ang patuloy na gumawa ng mabuti, ay habang buhay na pagsusumikapan. Kaya hindi ito minsan lang na magsisi ka sa buhay mo. Talagang mangyayari ito buong buhay mo na paulit-ulit. Basta ang mahalaga ay matuto tayo bawat beses na magsisi tayo at sikapin natin na huwag gawin ulit. Tapos kung gawin ulit, magsisi ulit, sikapin natin ulit na huwag gawin ulit. Mahal naman tayo ng Diyos pag sinasikapin natin gawin ang tama. Kagaya ng pinag-usapan natin last week, mahal ng Diyos ang effort. Gusto niya na mag-effort tayo, na gumawa tayo talaga. Sige, so ang susunod na chapter, yung Doctrine and Covenants section 59, marami naman talagang maganda dito. Pero marami na tayong pinag-usapan sa 58, dahil maganda din yung 58, kaya ayoko naman mag-spend ng maraming time dito sa 59. Sana pag-aralan nating lahat ang buong chapter na ito, gamitin natin ang kalayaan nating pumili para gumawa ng mabuti, kagaya ng pinag-usapan natin kanina, at pag-aralan natin ang buong chapter na ito talaga. Pero gusto ko mag-usap tungkol sa isang topic lang muna sa lesson na ito. Yung mahanap ito sa section 59 verses 9 hanggang 10. At upang higit pa ninyong mapanatiling walang bahid-dungis ang inyong sarili mula sa sanlibutan, kayo ay magtutungo sa bahay ng panalanginan at ihahandog ang inyong mga sakramento sa aking banal na araw. Sapagkat katotohanan, ito ay isang araw na itinakda sa inyo na magpahinga mula sa inyong mga gawain at ibigay ang inyong mga pagsamba sa kataas-taasan. Kaya ang linggo ay araw ng Panginoon. Dapat ginagawa natin ang mga kagustuhan niya sa araw na yan. Dapat magpahinga tayo mula sa makamundong bagay, makamundong gawain. Hindi naman ibig sabihin na magpahinga lang tayo sa linggo, na matulog lang tayo sa bahay natin o maglaro tayo ng video games, mga ganyan. Ibig sabihin, magpahinga tayo mula sa makamundong mga bagay, pero gagawin natin ang mga espiritual na mga bagay ng Diyos. Kaya yan ang focus natin, yung mga gawain ng Diyos pag linggo. Siyempre, dapat naman na gawin natin priority naman ang mga espiritual na bagay sa lahat ng mga araw. Pero alam naman ng Diyos na dahil itong mundo hindi din naman perpekto, may fall na nangyari,
Kaya meron naman tayong mga kailangan gawin. Bahagi yan ng plano para matuto tayo. Kaya kailangan mag-provide tayo para sa pamilya. Kailangan mag-aral tayo sa eskwelahan. Maraming iba't ibang bagay na kailangan gawin natin sa buhay natin. Kaya sa mga ibang araw, yan ginagawa natin. Kagaya ng sabi ni Elder Razband sa itong last conference, dapat magbigay ng equal or pareho na panahon sa Diyos at sa ibang bagay sa mga araw na yan. Pero syempre, sa Sunday, dapat mas marami talaga ang oras natin sa Panginoon or sa gawain ng Diyos. Syempre may mga tao na kailangan nilang magtrabaho sa linggo. O may mga ibang bagay na ginagawa nila sa linggo na hindi naman yung makadiyos na mga bagay at hindi naman nila maiwasan. Pero kahit ginagawa nila yan, sa panahon na meron sila na pwedeng mag-focus kay Yesu Cristo, dapat gawin talaga yan. At sa mga tao, yung sa atin na kaya natin na hindi magtrabaho sa linggo, gamitin natin ang biyaya na yan at mag-focus tayo sa ating Panginoon. Alam ko na bibiyayaan tayo talaga. Pinakamahalaga, magsimba tayo, mag-partake tayo ng sacrament. Yan talagang pinakamahalaga sa linggo. Pero gawin din natin mga ibang bagay para lumapit sa Diyos sa araw na yan. Alam ko na tutulong sa atin talaga itong pag-keep ng Sabbath Day Holy. Mas lalo tayo bibiyayaan ng Espiritu ng Diyos kung gawin natin ito. Alam ko rin na kung gamitin natin ang kalayaan nating pumili para piliin ang tama, para piliin ang mabuti na gawain, magiging mas masaya din tayo sa buhay natin at makakatulong tayo sa iba. Kahit mahirap ang buhay kung minsan, kahit siguro hindi tayo nagkakapagsimba ngayon or kahit may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na iniisip natin na wala tayong oras para gumawa ng mabuti. Alam ko na kung magtiwala tayo sa Diyos at sikapin natin gawin ang mga kaya natin at magsisi tayo sa mga kasalanan natin palagi, tutulungan tayo ng Diyos at darating talaga ang mga biyaya. Dahil dumarating talaga ang mga biyaya pagkatapos ng mga pagsubok. At itong iniwan ko sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Sige, so sa next week, ang pag-aralan natin ay Doctrine and Covenants, section 60 hanggang 63. Salamat sa panonood.